Magandang araw din po, ma'am. Kumusta kayong lahat? Mabuti po. Masaya akong malaman na yan. May lumiwan ba sa ating klase ngayon? Wala po. Madali! Bago tayo tumako sa ating panibagong aralin, tayo muna ay maglalaro. Gusto niyo bang maglaro? Opo. Magaling! May ibibigit akong mapa ng Asya. At may mga ibibigay ako sa inyong mga jumbled letters na kailangan niyong buuin. Kapag nabuo niyo na ito, ay makakabuo kayo ng isang bansa. Pagkatapos yung mabuo, ay kailangan ninyong hanapin sa lista ng mga bansa doon ang watawat ng bansang inyong nakuha. Naiintindihan ba? Opo. Okay, madali. Hahatiin ko kayo sa 4 na 5 pangkat. At kailangan niyo itong mabuo agad. Magsisimula kayo sa aking senyas. Okay. Sa bilang na 1, 2, magsimula na kayo. Narito ang mga watawat ng kailangan ninyong mailagay sa mapa. Tapos na po, ma'am. Anong bansa yung nakuha? Pilipinas po. Pakilagay ng watawat ng Pilipinas. Alin dito? Ito po. Very good. Doon sa dito sa mapa, ilalagay mo kung nasaan dyan ang Pilipinas. Ito po. Very good. Ilagay. Tapos ka na rin. Anong nakuha? Brunei. Okay, hanapin ko alin dito ang Brunei. Ito. Yes, Ella. Ito. Singapore. Singapore. Alin dito ang Singapore? Okay. At ikaw, Hazel, ano ang nakuha? Indonesia po. Very good. At? Ano pa yung nasa nakuha? Timor po. Very good. Asan ang East Timor? Very good! Magagaling! Tama ang inyong mga sagot. Ngayon ay dadako na tayo sa ating aralin. Para sa ika-4 na balitang, hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. May mga ibibigay ako sa inyong jumbled na piraso ng Pilipinas. Gamit ang mapang ipapakita ko sa loob ng 10 segundo, ay kailangan niyong makabisado ang struktura ng mapa ng Pilipinas, maging ang mga dagat na nakapalibot dito. Pagkatapos, ay kailangan niyong buuin ang puzzle na mapa ng Pilipinas. Naiintindihan ba? Opo. Madali. Narito ang inyong laro. Okay. Madali. Habang ginagawa ng ika-4 na baitang, ang kanilang gawain, sa ika-2 baitang naman ay tayo ay magsisimula na. May mga ipapakita ako sa inyong mga larawan ng mga kabuhayan ng mga Pilipino noong sinaunang panahon. Ano tingin niyo ang mga hanap buhay na ito? Pangisda po. Nagsisisid? Pangaso. So, ano sa tingin niyo ang mga kabuhayan ito? Ito ay ang kanilang mga kabuhayan noong sinaunang panahon. Magaling! Sa tingin niyo, ginagawang hanap buhay pa rin kaya ang mga ito hanggang ngayon? Ang ilan dito tulad ng pag-aalaga ng hayop, pagmimina, ginagawa pa rin ba itong hanap buhay? Opo. Tama! Ano ang pakinabang ng mga ito sa buhay ng mga Pilipino? May ideya ba kayo? Opo. Yes, Fiona? Ano yon? Nagkakaroon sila ng mga pagkakakitaan. Tama! Magaling! Since alam ko naman na may idea na kayo, papangkatin ko muli kayo sa dalawa. Magkakaroon tayo ng brainstorming. Sasagutin niyo ang mga tanong sa chart na nakasulat sa Manila paper. At ipipresenta niyo ito sa klase. Narito ang mga marker na maaari niyong gawin. Tapos na ba kayo? Opo. Magaling! Ngayon ay i-check natin ang inyong mga ginawa. Pakipost kayo po ng inyong mga nabuong mapa. Titingnan natin kung tama ang inyong mga sagot.
ating ilalagay. Ito ang inyong magiging laban. Since tama naman ang iyong pagkakabuo sa mapa ng Pilipinas, tandaan kung saan nakapwesto ang iba't iba mga anyong tubig. Makikita niyo ang mga dagat rito sa loob ng inyong sa loob ng lagayan. Ito mga sa L sa paglalagay ng mga dagat. Ngayon, ay natin ang titingnan kung tama ang inyong mga sagot. Tingnan ko nga. Bakit channel? Dalit ang ng Pilipinas, dalit ang Pasipiko, dalit ang tama! Tama ang inyong mga sagot. Ngayon, ano ang napansin nyo sa mga nakapalibot sa bansang ito? Lahat po sila ng tubig. Tama! Napapalibutan ang Pilipinas ng mga anyong tubig. Alam nyo ba na may tawag sa mga anyong tubig na ito? Ito ay maritime o insular. Ang tawag sa katubigang nakapalibot sa ating bansa. Ito yon. Maritime o insular. Bagong pakibasa nga po. Maritime o insular. Ito ay tumutukoy sa katubigang nakapaligid sa isang bansa. Tingnan niyo ang mapa ng Pilipinas. Ano ang mga dagat o karagatan na nakapalibot dito? Bahid Channel, Karagatan Pasipiko, Dagat Kanluran ng Pilipinas, at Dagat Maluku, at Dagat Celebes. Magagaling. Anong karagatan ang makikita sa gawing hilaga? Channel, Tama. Sa silangan. Karagatan Pasipiko, Sa kanluran. Dagat Kanluran ng Pilipinas, At sa gawing timog. Dagat Celebes. Tama. Magagaling talaga. Alam pa ninyo na ang pinakadulong pulo ng bansa sa hilaga ay ang pulo ng Yami? Ito yon. Hindi nyo masyadong nakikita sa mapa. Ngunit, kung inyong hahanapin sa internet ay makikita ninyo na ang pinakadulong pulo sa hilaga ay ang pulo ng Yami. Ito yon. Makita niyo itong Manila, itong Luzon, at nandito ang pulo ng Yami. Nasa pinakadulo talaga siya. Samantala, ang pinakadulo naman sa gawing timog na pulo ay ang Saluwag Island o pulo ng Saluwag. Para na siyang nasa ibang bansa, ngunit nandito lang siya. Bahagi pa rin siya ng Pilipinas. Ito ang pinakadulong pulo sa timog. Ngayon ay lumako naman tayo sa importansya ng magiging bansang insular ng Pilipinas. Dahil sa mga katabihan na kapalibot dito, ano sa tingin nyo ang kabuhayan na kukuha ng mga Pilipino mula dito? Pangingisda. Tama! Maliban sa pangingisda, ano pa sa tingin nyo? Pagsisisi. Tama! Magagaling! Maliban sa pagsisisid ay pinupuntahan din ng mga turista ang mga magaganda tabing dagat ng Pilipinas. At nakapagpapatuloy din ng daungan na nagsisilbing daanan ng mga sasakyang pandagat na nagdadala ng mga pasahero at kalakal sa ibang bansa. Ngayon, upang matingnan natin kung may natutunan talaga kayo sa ating aralin, ay papangkatin ko kayo muli. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng Manila paper at iguguhit niyo ang mapa ng Pilipinas at ang mga tubig na nakapalibot dito at inyong ipepresenta sa harap. Maliwanag diba? Opo. Madali. Maaari nyo hiramin ang murder mula sa ikalimang baita ay limang baitang since na ata sila. Okay. Habang ginagawa nyo yan, ay ipepresenta nyo na ang inyong ginawa. Mauna ka na kayo. Naroon ang mga page na pwede mo ipaligid. Titingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Pakipresenta po. Pakipresenta ng inyong sagot. Ano ang ibig sabihin ng hanap buhay? Ang hanap buhay ay ang mga trabaho na pinagkakakitaan ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw.
Pangalawang tanong ay ano-ano ang mga hanap buhay sa inyong komunidad? Ang mga hanap buhay sa aming komunidad ay ang pagsasaka, pangingisda, paggawa ng bamboo set at doormat at pag-aalaga ng mga hayop. Magaling! Palakpakan natin si Kayla dahil napakahalatang napakaalam niya sa mga hanap buhay sa kanilang komunidad. Maaari ka nang umupo. Ikaw na bang, Fiona? Pakipresenta na po ng iyong gawa. Magandang umaga po. Narito po ang aming sagot sa gawain. Number 1, ano ang ibig sabihin ng hanap buhay? Ang hanap buhay ay ang mga trabaho o gawain na pinagmumulan ng pagkakitaan ng isang manggagawa. Ano-ano ang hanap buhay sa inyong komunidad? Narito ang pagsasaka, pagkakarpintero, pagtitinda ng mga gulay at pagkain na negosyo at iba pa. Tama! Magaling! Mahalaga na ang mga hanap buhay sa inyong komunidad ay umiikot sa mga hanap buhay pang-agrikultural. Tama! Magagaling! Alam ba ninyo na tulad ng inyong mga sagot kanina na ang iba't ibang kabuhayan ng mga Pilipino noong sinaunang panahon ay ginagawa pa rin ngayon? Ang bawat hanap buhay na ito ang nagsisilbing paraan upang mabuhay ang mga tao simula pa noon. Tulad na lang ng mga hanap buhay pang-agrikultural. So narito ang diagram ng mga hanap buhay ng mga Pilipino noong sinaunang panahon. Ito ang kabuhayan ng mga Pilipino noong sinaunang panahon. Ang mga kabuhayang agrikultural, industriyal, at makikipagkalakalan. Ang mga sinaunang Pilipino ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran upang mabuhay, survivability. Sa kanilang pagtatag ng permanenteng tirahan, natutunan nilang humanap ng pamamaraan upang matustusan nila ang kanilang mga pangangailangan mula sa kanilang kapaligiran. Isa sa kanilang pangunahing hanap buhay noon ay ang pagsasaka. Ang pagsasaka ay nahati mula sa pagkakainin at pagbungkal ng lupa. Tulad nito, alam niyo naman ata ang pagkakainin at pagbungkal ng lupa, hindi ba? Opo. Magaling, very good. Ang tawag sa pangkikinabang o paggamit ng lupa sa sinaunang lipunang Pilipino ay komunal. Ito yung lupang nagagamit ng mga miyembro ng barangay. Okay. Samantala, ang mga mamamayan na nakatira malapit sa katubigan ay ang kanilang pinagkakakitaan ay ang pangingisda o paninisid. Dahil nga, malapit sila sa komunidad. Kaya tining advantage na nila ang katubigan na nakapalibot sa kanila. Tulad nito. Okay, naiintindihan ba? Opo. Very good. Isa rin sa kanilang mga hanap buhay ang pangangaso, pagmimina, at pag-aalaga ng hayop. Ngayon ay dumako naman tayo sa industriya. Ang industriya ay ang gawain pangkabuhayan kaugnay sa paggawa ng bagong produkto mula sa mga hilaw na material. Nabuhay ang iba't ibang industriya gaya ng pagpapalayok, paghahabit, paggawa ng mga sasakyang pandagat, at iba pa. Ang sobra sa kanilang pangangailangan ay natutunan nilang ipagpalit para sa ibang mga produkto ng ibang pamayanan. Ito ang naging simula ng pakikipagkalakalan. So nagsimula sila sa pakikipagkalakalan sa iba't ibang barangay. Nagpapalitan sila ng sarili-sarili ng produkto. Kunyari, produktong gulay, tapos dito naman mga prutas. Nakikipagpalitan sila. Ito ay, ang pagpapalitan ng produktong ito ang tinatawag na sistemang barter. Good! Naging masigla ang pakikipagkalakalan sa mga karatig lugar sa Timog Asya tulad ng Indonesia, China, at mga Arab. Sa kalaunan, gumamit na sila ng ginto at kabibil bilang salapi. Tulad nito. Ginto at kabibil bilang salapi, bilang kabayaran sa kanilang pakikipagkalakalan.
At kalaunan ay gumamit na talaga sila ng salapi. Ang tawag dito ay peloncitos. Ang tawag sa mga inukitang gintong barya na ginagamit ng mga sinaunang Pilipino sa pakikipagkalakalan. Ituturing ito bilang isa sa mga unang salapi ng Pilipinas. So, naiintindihan niyo na ba ang ating aralin? Opo. Madali. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa dalawa. Sa isang malinis na Manila paper ay itatala nyo ang mga kagawian o ginagawa sa sinaunang hanapbuhay na naibigay sa inyong grupo. Itatala nyo ang kahalagahan nito sa paghubog ng sinaunang kabihasnan at kasalukuyan at inyong ipepresenta sa harapan. Maliwanag po ba? Opo. Mali. Pakipasok ko ng Manila paper. Tapos na po ba kayo? Opo. Madali, ngayon ay idikit nyo na ang inyong nagawa upang tingnan natin kung tama. Mula sa aking nakita ay napakahalatang mahusay kayong mga magbubuhit. Maaari na kayong sumali sa isang patutulak. Magagaling! Napakahusay talaga ninyong bumuhit. Tama ang inyong mga gawa. Ngayon, upang matingnan natin kung may natutunan talaga kayo sa ating aralin, ay kailangan niyo sagutin ang aking mga tanong. Maliwanag po ba? Opo. Okay, anong klaseng bansa nga ulit ang Pilipinas? Insular. Tama, Hazel. Ito ay bansang insular. Ano nga ibig sabihin pag sinabi natin maritime ang isang bansa? Ito. Yes, Ella? Ito ay tumutukoy sa katubigang nakapaligid sa isang bansa. Magaling! So ano-ano ang mga pakinabang ng pagiging bansang insular ng Pilipinas? Hazel? Ito ay napapakinabangan sa pangingisda at sa pag-akit ng mga turismo. Magaling! Tama ang iyong sagot. Ngayon naman, para sa inyong pagtatayak, ay kailangan niyong itala ang mga pakinabang ng pagiging bansang insular ng Pilipinas sa kalimang bahagi ng talahanian sa inyong kwaderno. Sa kanang bahagi na may isulat niyo ang mga pwedeng gawin bilang pasasalamat sa mga naitulong ng mga dagat na ito sa ating mga Pilipino. Naiintindihan po ba? Opo. Magaling. Habang ginagawa niyo yan, ay dala ko muna ako sa ika-limang baita. Tapos na ba kayo? Opo. Naipresenta niyo na ba ang inyong mga gawa? Opo. Magagaling! At sa akin nakita ay tama ang inyong mga sagot. Ngayon, upang malaman natin kung may natutunan talaga kayo, ano-ano nga ulit ang mga kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? Pangaso. Pagsasaka po. Very good. Pangingisda. Tama! Sa ibang surian naman, ano ang mga naging kabuhayan nila? Paghahabi po. Very good! Sa pagkipagkalakalan, ano ang kanilang mga ginamit na salapi? Ginto po at kabite. Tapos, ano pa yon? Ano ang tawag sa sinaunang salaping ginamit nila? Piloncitos. Tama! Very good! Para sa inyong takdang aralin ay kailangan nyo itala ang mga pakinabang ng pagiging bansang insular or maritime ng Pilipinas. Pakikopya po ito. Ika-apat na baita. At ika-lamang baita, pakikopya na po ng iyong takdang aralin. Tapos na ba kayo? Opo. Magaling!